Halos 2 taon nang nagtatrabaho si Trina sa Japan bilang isang farmer. Walang kaalam-alam ang asawa niyang si Anton na nakatakda na siyang umuwi ng Pilipinas. Batid naman niya na walang interes ang asawa kung makauwi man siya o hindi. "Manong, dito na lang ho. Pakihinto na lang ho dyan sa asul na gate," sabi ni Trina sa taxi driver. Kaagad na ibinigay ni Trina ang kanyang pamasahe, sabay baba ng taxi, bit-bit ang kanyang mga bagahe. "Oh, Trina, ikaw ba yan? Nagbalik ka na pala galing Japan." Opo, ako nga po ito, Aling Telma. Halos 2 taon rin po tayong hindi nagkita. Kumusta na ho kayo rito?" "Mabuti naman." Teka lang, dito ka pa rin ba talaga uuwi sa bahay na ito?" "Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Telma?" Sa totoo lang, wala ako sa lugar para sabihin ito, pero simula nang umalis ka, iba't ibang babae nang dinadala ng magaling mong asawa dito mismo sa bahay ninyo." Sandaling napatulala si Trina. Hindi na bago para sa kanya ang pagiging babaero ng kanyang asawa. Alam niyang posibleng maghanap si Anton ng iba habang wala siya. Halos manhid at wala na siyang pakiramdam sa mga ginawang panluloko ng kanyang asawa. Pansamantala siyang lumayo kay Anton upang makapagtrabaho, hanapin ang sarili at kalimutan ang pagkawala ng anak nila bago siya umalis patungong Japan. Pero hindi pa rin niya akalain na hanggang ngayon wala pa ring pagbabago ang kanyang asawa. "Kung ganun pala, dapat dati ko pa siyang hiniwalayan." Walang emosyong wika ni Trina sa sarili. "Iha, may kasama siyang babae sa loob ng bahay niyo ngayon. Handa ka bang makita ang lahat? Nag-aalala ako't baka masaktan ka, Trina." "Manhid na po ako, Aling Telma. Wala na po akong pakialam. Sa katunayan, matagal ko na po itong hinihintay." Nagdesisyon si Trina na tahimik na pasukin pa rin ang loob ng bahay nila. Nang makarating siya sa pintuan ng kwarto, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at binuksan iyon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang sandaling iyon, kaagad na bumungad sa kanya ang asawa at may katabing hubot-hubad na babae. Kapwa natutulog ang dalawa habang magkayakap. Dali-daling nagunahan ang kanyang masaganang luha sa magkabilang mga mata niya. Hindi iyon ang unang beses na maaktuhan niyang asawa na may kasamang ibang babae. Lumuluhang kinuha ni Trina ang kanyang cellphone at kinuhaan ng litrato ang kahayupan ng asawa. "Ito ng pagkakataon ko para maitama ang lahat-lahat sa buhay ko," bulong niya sa sarili. Maya-maya ay bigla namang naalimpungatan si Anton at nang tuluyang magising, laking gulat nito nang makita si Trina na kinukuhaan siya at ang babae niya ng litrato. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Anton nang makita si Trina. "Trina, hindi ko alam na dumating ka na pala. Sandali, bakit mo kami kinukuha ng litrato? Itigil mo yan." Nagising din ang babae sa tabi ni Anton. Halos mapabalikwas ang babaeng bayaran at napabangon kaagad nang makita si Trina. Kaagad itong nagbihis at iniwan ang mag-asawa. Nanatili lamang si Trina sa kanyang kinatatayuan. Blanko ang mukha nito. Batid ni Anton na nasasaktan ng asawa niya ngayon. Ngunit ano nga bang magagawa niya kung ganoong klase na talaga siya ng lalaki bago pa man sila maikasal? "Trina, hayaan mo muna akong magpaliwanag." "Paliwanag? Ang akala mo siguro magpapakatanga pa rin ako hanggang ngayon, ano? Anton, alam kong gantong klase ka na talaga ng lalaki bago tayo magpakasal." Tama. Simula pa lang naman, malaking kalokohan na nagpakasal pa tayong dalawa. Pareho nating hindi gusto yun, di ba? Nabuntis mo lang ako noon kaya pareho tayong pinilit ng mga magulang natin para ikasal. Hay, ako lang talaga tong tanga na ibigay ang sarili ko sa'yo noon dahil iniwan ako ng lalaking tunay kong minamahal." "Ano? Anong sinabi mo? May iba kang lalaking minamahal?" Kakaibang galit ang biglang bumalot sa buong sistema ni Anton. Ngayon niya lamang narinig iyon mula kay Trina. Ipinagtaka ni Anton ang biglang kirot na naramdaman sa kanyang puso. "Sa tingin mo ba, ibinigay ko ang sarili ko sa'yo nun dahil gusto kita? Simula pa lang, alam ko na kung anong klase kang lalaki. Alam kong kahit kailan hindi mo kakayanin ang maging tapat sa iisang babae. Kung hindi mo lang naman ako nabuntis nun, hindi ako magpapakasal sa'yo." Hindi. Kahit buntis ako, hindi kita pakakasalan. Pinagsisisihan ko talagang nagtagpo pa ang mga mundo natin. Kaya ngayon, wala na tayong dahilan para magsama. Malaya ka nang gawin kung anong lahat ng gusto mo.
Tapos na tayong dalawa, Anton. Kasuklam-suklam niyang tiningnan ng lalaki bago tumalikod palabas ng kwarto. Hindi! Bawiin mo mga sinabi mo! Bawiin mo, Trina! Ano ba yung mga walang kwentang pinagsasasabi mo? Ano ba, Anton? Bitiwan mo nga ako. Aalis na ako sa impyernong bahay na to. Bitiwan mo ako, sabi. Nasasaktan ako. Mas masasaktan ka kung hindi mo babawiin ang mga sinabi mo. Makikipaghiwalay ka sa akin? Sa tingin mo ba, hahayaan ko pang mangyari yon? Hindi ka na pwedeng makipaghiwalay sa akin, Trina. Sinira mo rin ang buhay ko. Hindi ka na pwedeng umalis sa tabi ko. Kailangan mo rin magdusa katulad ko. Habang buhay na tayong magsasamang dalawa. Hindi na alam ni Anton ang ginagawa niya ng oras na yon. Sa pilitan niyang kinuha ang katawan ni Trina. Alam niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit may parte sa puso niya na hindi na kayang pakawalan ng asawa. Tila mas lalong napuno ng galit ang puso ng babae para kay Anton. Trina, ang ginawa kong to sa'yo, alam kong mali na. Tapos ka na bang gamitin ako? Kung ganun, pakawalan mo na ako. Hindi. Ayoko. Hindi ka pwedeng. Sa oras na hindi mo ako pakawalan, isusuplong kita sa mga pulis. Sisiguraduhin kong makukulong ko sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay ko. Trina, alam kong walang kapatawaran ng mga ginawa ko, pero may kasalanan ka rin naman sa mga nangyari. Ano? Anong sinabi mo, Anton? Wala akong naaalala may ginawa ko sa iyong masama para walang hiyain mo ko ng ganito. Sa ayaw mo man o sa gusto, iiwan na kita. May mga ebidensya akong pinanghahawakan, kaya kung ayaw mong mabulok sa kulungan, lubayan mo na ako. Matapos ang pangyayaring yon, kaagad na inilakan ni Trina ang mga papeles upang makipaghiwalay na sa kinasusuklamang asawa. Kaagad na naisakatuparan naman niya iyon dahil sa tulong ng dating kasintahan na si Sebastian. Sebastian, salamat sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Sa kabila ng naging nakaraan natin, nagawa mo pa rin akong tulungan. Pasensya ka na kung sa'yo ako humingi ng tulong, ha? Kinakailangan ko lang talaga na mapawalang bisa agad ang kasal namin ni Anton. Mahusay kang attorney, kaya ikaw talagang pinili ko. Maraming salamat sa lahat, Sebastian. Nakangiting sabi ni Trina. Walang anuman yung Trina. Masaya akong makatulong sa'yo. Alam mo, hindi ko akalain na napuno lang pala ng labis na pagdurusa ang pagpapakasal mo sa lalaking yun. Kung sana, naipaglaban lang kita noon sa mga magulang ko. Kung sana, nagawa kong. Wala kang ginawang mali, Sebastian. Alam kong sinubukan mo. Malayo naman talagang agwat ng buhay natin sa isa't isa. Naiintindihan ko ang lahat ng mga nangyari. Sa totoo lang, mukhang ako pa nga tong nakagawa ng pagkakamali. Wala man lang akong ginawa na kahit ano para ipaglaban ang pag-iibigan natin noon. Sumuko ako agad at literal ko pang isinuko ang sarili ko sa ibang lalaki na dahilan kung bakit ako labis na nagdurusa ngayon. Ay, pero nangyari ng lahat ng yon. Wala na tayong magagawa para ibalik at baguhin ang lahat ng. Tama ka riyan, pero pwede tayong magsimula ulit, Trina. Hindi natuloy ang pagpapakasal ko noon dahil umatras ang babaeng pakakasalan ko. Katulad ko, may iba rin siyang lalaking nagugustuhan. Ngayon, wala na akong nakikitang dahilan para hindi natin ipagpatuloy ang pagmamahala natin. Malaya ka na ngayon. Malaya na rin ako mula sa pagkakapit sa kulungang ginawa ng mga magulang ko para sa akin. Ganap na akong attorney at nasisigurado kong magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Trina, hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Wala akong pakialam sa naging nakaraan mo. Ikaw lang ang mahalaga para sa akin ngayon. Di ba, mahal mo pa rin naman ako? Alam mo, Sebastian, sa tingin ko, hindi na ako nararapat para sa'yo ngayon. Wala na akong. Ang kailangan ko lang ay marinig mula sa'yo kung mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Yun lang, sapat na sa akin yun. Wala na akong ibang kailangan mula sa'yo, Trina. Hayaan mo kung mahalin kita. Hayaan mo ang sarili mong magmahal ulit. Sinisigurado kong hindi ka naluluha pang muli. Wala na ngayong makakahadang sa pagmamahala natin. Paano kung sabihin ko sa yung buntis ako? Halos mag-iisang buwan na akong buntis. Nang magdesisyon akong makipaghiwalay kay Anton, pinilit niya akong may mangyari sa amin. Hindi ko gusto ang nangyari, pero nagbunga ang kawalang hiya ng lalaking yun sa akin. Pero kahit ganun, bubuhayin ko ang batang nasa sinapupunan ko. Kaya nga ngayon mo sabihin sa akin kung tanggap mo pa rin ako sa kabila ng.
Hindi na naituloy pa ni Trina ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang hinalikan ni Sebastian sa kanyang mga labi. Trina, gaya ng sinabi ko, wala na akong pakialam sa kahit anumang nangyari sa buhay mo. Handa akong tanggapin ang lahat, kahit ang inosenteng bata na nasa iyong sinapupunan. Kung hahayaan mo ako, gusto ko sanang ako ang umako sa kanya bilang kanyang ama. Ituturing ko siya na parang tunay na anak. Ipinapangako kong magiging masaya tayong tatlo bilang isang pamilya. Sa kabilang dako naman, labis ang galit na nadarama ni Anton nang malaman niya na muling nakipagbalikan si Trina sa dating kasintahan nitong si Sebastian. Narinig niya ang lahat mula kay Margo, ang babaeng baliw na baliw sa kanya na dating kaibigan ni Trina. See, matapos ng lahat, niloko ka rin ng babaeng yon. Alam mo, dapat lang talaga na maghiwalay kayo ng walang hiyang Trina na yon. Sa simula pa lang naman, hindi na kayo nararapat sa isa't isa. Isang malaking kalokohan lang na nagpakasal kayo dahil lang sa pangpipikot niya sa'yo. Alam mo, ang buong akala ko nga, maghihiwalay na kayo no nang makita niya tayo sa akto na... Teka, anong pinagsasasabi mo, Margo? Anong dati? Nakita niya tayo. Kailan yun? Nung araw na bigla siyang nakunan. Hay nako, alam mo, ang ipinagtataka ko lang talaga, bukod sa nakita niyang may nangyayari sa atin, at wala pa yung anak ninyo, nagawa pa rin niyang kumapit sa'yo na parang linta. Nakita ko pa nga siya kung paano umiyak nung nawala yung anak niyo. Pero sa tuwing magkaharap kayo, umaasta siya na parang ang lakas-lakas niya. Alam mo, ang hirap unawain ang ugali niya, no? Hindi kaya may tama na sa utak ang babaeng yon? Walang hiya ka, Margo. Plinano mo ba ang lahat ng yon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Ha? Ano? Nagpapatawa ka ba, Anton? Ako lang ba talaga ang dahilan kung bakit nangyari yun sa asawa mo? May kasalanan ka rin sa pagkamatay ng anak ninyong dalawa. Nangyari ang lahat ng yun sa kanya dahil sa ating dalawa. At saka ano bang kinakagalit mo, Anton? Hindi ba ang batang nasa sinapupunan niya ang talaga namang may kasalanan ng lahat? Bakit ba kung makaasta ka ngayon, may pakika sa anak ninyo? Bakit ba hindi ka nalang matuwa na tapos na ang lahat sa inyo ng asawa mo? Wala na ngayon magdudugtong sa inyong dalawa kaya malaya ka nang gawin ng... Layas! Lumayas ka sa harapan ko ngayon. Umalis ka na kung ayaw mong may magawa pa ako sa hindi maganda, Margo. Oo, sige, aalis na ako. Ikaw hindi rin kita maintindihan? Bahala ka sa buhay mo. Nagmamaktol na lumabas ng hotel room si Margo at iniwan si Anton na napapasabunot sa kanyang ulo. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Napakawalang hiya ko. Napakasama mo, Anton, para pahirapan siya ng ganun. Bulong niya sa sarili. Ngayon, labis na nagsisisi si Anton sa lahat ng kanyang mga ginawang kasamaan kay Trina. Halos 1 linggo siyang nakakulong sa kanyang bahay at nagpakalango sa alak. Hindi na niya alam kung saan patungo ang buhay niya ngayon. Kalaunan, napagtanto niyang mahal niya pala talaga si Trina. At ngayon, handa na siyang gawin ang lahat para mapatawad siya nito. Nang sumunod na araw, napagdesisyon na ni Anton na puntahan si Trina sa apartment unit na tinitirhan nito upang humingi ng kapatawaran. Ngunit hindi niya inaasahang matatanaw niya ito na papasok sa isang ospital. Agad siyang bumaba ng sasakyan at sinundan ito roon. Mag-4 na buwan na palang batang nasa sinapupunan mo, Trina. Alam mo, malusog na malusog ang anak mo. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Basta ipagpatuloy mo lang ang mga payo ko sa'yo bilang doktor mo. Iwasan mong mga stress at kumain ka ng masusustansyang pagkain. Magiging maayos ang pagbubuntis mo basta susundin mo lahat ng sinasabi ko. Nakangiting sabi ng doktor na tumitingin kay Trina. Mabuti naman po kung ganun, Dok. Ang kopya po pala ng sonogram ko. Nang mga sandaling iyon, nasa labas lang ng klinik si Anton at tahimik na pinapakinggan ng lahat. Halos manigas ang lalaki sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang mga sinabi ng doktor. 4 na linggo na ngayong buntis ang dating asawa. Nakakatiyak si Anton na siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Trina. Ito nga palang sonogram ng anak mo. Thank you po, Doc. By the way, nasan nga palang tatay ng anak mo? Ito ang unang beses na nagpa-check up ka na wala ang... Ako ang tatay ng nasa sinapupunan niya. Wika naman ni Anton na biglang pumasok sa loob ng silid. Anton? Anong ginagawa mo dito? Saka ano bang pinagsasasabi mo riyan? Wala kang kinalaman sa pagbubuntis kong to. Doktora, hindi ba pwedeng ipa-DNA ang bata kahit nasa loob pa ng sinapupunan niya?
Yes sir. Prenatal DNA testing makes it possible to confirm paternity as early as 7 weeks. Nasa 8 linggo na ngayon si Mrs. Trina kaya pwede na siyang... Mabuti naman kung ganun. Ipapa-DNA test ko ang batang nasa... Anton, ano bang kalokohan to? Ano bang ginagawa mo dito? Tapos na tayong dalawa, di ba? Sabihin mo muna sa akin ang totoo. Anak ko bang batang yan? Halos 8 linggo na rin ang may nangyari sa atin. Anak ko ang batang yan na nasa sinapupunan mo. Napagpasya ni Trina na hindi sagutin si Anton. Tinalikuran niya ang lalaki at kaagad na naglakad palabas ng klinik. Nagmamadali naman siyang sinundan ni Anton. Trina, hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Kailangan kong malaman ang lahat. Itigil mo na tong panggugol sa tahimik kong buhay, Anton. Hayaan mo na akong maging masaya. Ayoko na. Naiintindihan mo ba? Hindi mo ba alam na kada nakikita kita, laging bumabaliktad ang sikmura ko? Sobrang kinasusuklaman kita. Nadidiri ako sa'yo. Laging pinapaalala sa akin ang pagmumukha mong yan ang lahat ng masasakit na napagdaanan ko. Hindi kita gustong makita pa kahit kailan. Maring sambit ni Trina bago naglakad papalayo mula kay Anton. Hindi makapaniwala si Anton na maririnig niya ang lahat ng masasakit na salitang iyon mula sa labi ng dati niyang asawa. Batid niyang walang mali sa mga sinabi nito. Pawang mga katotohanan lamang ang lahat ng iyon. Ngunit sa kabila nun ay parang matalas na kutsilyo ang mga salita nito na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Tama naman ang lahat ng sinabi niya sa akin pero bakit ang sakit? Mapaklang napatawa si Anton sa sarili. Lumipas ang ilang araw, naging tahimik naman ang buhay ni Trina. Ilang beses na siyang inalok ni Sebastian na magsama na sila pero hindi pa talaga siya handa. Isang gabi matapos dumalaw ni Sebastian sa kanya, laking gulat ni Trina nang makita si Anton sa labas ng tinutuluyang apartment. Basang-basa ito dahil sa lakas ng ulan. Ano bang kabaliwan ang ginagawa ng lalaking yun sa labas? Ang akala ko ba hindi niya na ako ulit guguluhin? Wika ni Trina sa sarili habang pasimpleng sinisilip ang sumisigaw ni Anton sa isang maliit na bintana. Trina, nakikiusap ako. Hayaan mo akong makipag-usap sa'yo kahit saglit lang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Ano pa bang dapat naming pag-usapan? Tanong niya sa sarili. Labag man sa kalooban, kaagad na kumuha si Trina ng payong at lumabas. Tila umaliwalas naman ang mukha ni Anton nang makita ang dating asawa. Pagalit na binuksan ni Trina ang itim na gate kung saan nakatayo ang lalaki. Trina! Hindi mo ba alam na nakakabulahaw ka sa mga kapitbahay? Ano bang pumasok sa isip mo para sirain ang tahimik kong buhay? Hanggang kailan mo ba ako guguluhin? Wala ka bang ibang gustong gawin sa pariwara mong buhay? Alam mo, kung gusto mong maging miserable, wag mo na akong idamay at ang magiging... Anak natin. Anak ko siya, di ba? Bakit ba hindi mo magawang aminin sa akin yung Trina? Bakit bang hirap sa'yo? May magbabago ba kung sasagutin ko yan, Anton? Oo, malaki. Malaki ang posibleng magbago ng buhay nating dalawa sa isasagot mo. Naniniwala ako na hindi pa tapos ang lahat sa ating dalawa, Trina. Napansin ni Trina ang panginginig ni Anton dahil sa malakas na buhos ng ulan. Napabuntong hininga muna siya bago muling nagsalita. Kabaliwan rin siguro tong gagawin ko pero... Pumasok ka muna sa loob ng bahay ko. Doon na lang natin pag-usapan kung ano man ang gusto mong malaman. Hindi nakakabuti para sa anak ko ang manatili dito sa labas. Sumunod ka na lang sa akin. Kaagad na tinalikuran ng babae si Anton at naglakad patungo sa bahay nito. Oo, salamat Trina. Maraming salamat. Sa loob ng maliit na inuupahang apartment ni Trina, kaagad na palibot ang mga mata ni Anton. Walang halos masyadong gamit sa loob. Pero magaan ang pakiramdam niya dito. Ito pala munang isuot mo pansamantala. Panlalaki yan. Nasa kaliwang bahagi na yun ng palikuran ko. Doon ka na lang magpalit at maligo. Basta bilisan mo na lang para makapag-usap tayo kaagad. Sa dati mo bang nobyo ang mga kasuotang to? Nagsasama na ba kayo sa iisang bubong? Sambit ni Anton sa mahina nitong tinig na may bahid ng kalungkutan. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangang magpaliwanag sa'yo pero ayoko namang isipin mo na pareho tayo. Hindi yan pagmamayari ng lalaking iniisip ang binabahay ko. Mga pinaglumaan niya ni tatay na matagal ko nang itinatago bago siya bawian ng buhay. Nasa akin yan lahat kahit nung kasal pa tayo. Kung tapos ka nang maghinala sa akin, magpalit ka na ngayon. Sambit ni Trina sa malamig na boses nito.
Matapos maligo at magbalik ni Anton ng kasuotan, kaagad siyang lumabas ng banyo at hinarap ang nakaupong si Trina. Napagpasya niyang umupo sa kabilang bahagi ng sofa. Trina, pasensya ka na pala kanina. Hindi naman talaga kita pinag-iisipan ng masama. Naitanong ko lang naman yun dahil... Hindi ba tapos na tayong pag-usapan yan? Ngayon sabihin mo na kung anong gusto mong itanong, sasagutin kita ng tapat. Anong gusto mong malaman? Gusto kong marinig mula sa'yo na anak ko ang nasa sinapupunan mo. Ako ang ama ng batang yan, di ba? Oo, ikaw nga ang ama ng pinagbubuntis ko. Sabi ko na, ako nga talagang ama niyan. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Sobrang saya ko ngayon, Trina. Masaya? Hindi ko maintindihan. Bakit ka naman magiging masaya? Hindi ba ayaw mo namang magkaanak tayo? Nagbago na ang lahat ngayon. Patawarin mo ako sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Kung patatawarin kita, lulubayan mo na ba ako? Hindi mo na maguguluhin ang buhay ko? Trina, kaya kong gawin ang lahat ng hinihingi mo pero hindi yan. Hindi kita kayang pakawalan lalo na kung magiging pamilya na tayo. Tigilan mo na nga yung mga pinagsasasabi mo, Anton. Kinikilabutan ako sa mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Pamilya? Kalokohan yung mga sinasabi mo. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Kalokohan man pero totoo ang lahat ng yun, Trina. Sobrang pinagsisisihan ko ng lahat. Pakiusap, bumalik ka na ulit sa akin. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Sorry kung ngayon ko lang na-realize yun. Hayaan mo akong makabawi sa'yo. Gagawin ko ang lahat, pero hindi kita kayang iwan. Hindi ko na gagawin lahat ng katarantaduhang ginawa ko sa'yo. Magiging mabuti na akong asawa sa'yo at ama sa magiging anak natin. Lumuluhang sambit ni Anton. Kung sana, dati mo pang sinabi ang lahat ng yan, Anton. Kaso huli na ang lahat. Tapos na. Kahit ang awang nararamdaman ko para sa'yo na wala na. Naging impyerno ang buhay ko sa'yo, Anton. Kung magkakabalikan man tayo, maaalala ko lang ang lahat. Ikaw, ang presensya mo mismo ang sisira ng tuluyan sa akin. Pakawalan mo na ako, Anton. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo ako maging masaya. Yun lang. Kahit yun lang magawa mo para lang makalaya na ako. Simula ng araw na yon, hindi na nga muling nakita ni Trina ang dating asawa. Kusa ring ipinakulong ni Anton ang sarili dahil sa pananamantalang ginawa niya sa dating asawa. Makalipas ang 5 taon, nabalitaan na lamang ni Trina na sumakabilang buhay na si Anton dahil sa cancer sa buto. Napag-alaman niya rin na dinonate ni Anton ang mga organs nito sa iba't ibang tao na nangangailangan ng tulong. Mama, bakit po tayo nandito sa sementeryo? Inosenteng tanong ng 5 taong gulang na anak niyang si Amethyst. May gusto lang akong ipakilala sa iyo, anak. Ito na siya. Nakangiting sabi ni Trina nang huminto sila sa tapat ng pinaglalagakan ng mga labi ni Anton. Po, wala naman pong tao dyan, Mama. Nandyan siya, anak. Kaso hindi mo lang siya nakikita. Sino po ba siya, Mama? Close ka po ba sa kanya? Hindi kami naging ganoon kalapit, anak, pero masaya pa rin akong nakilala siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka dito ngayon sa tabi ko. Amethyst, anak. Ngayon, gusto kong ipakilala sa'yo ang iyong Papa Anton. Papa? Kung ganon, may papa pa po akong iba? Sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ng batang babae. Oo naman, bukod sa daddy mo, meron ka pang Papa Anton. Yun nga lang, maaga siyang kinuha ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yon, mahal na mahal ka niya, anak. Mahal na mahal ka ng Papa Anton mo. Hinawakan ni Amethyst ang lapida ng kanyang ama. Papa, maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal sa akin. Kahit hindi po kita nakilala, nararamdaman ko pong mahal mo po ako. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naghilom ang mga sugat na natamasan ni Trina sa dati niyang buhay. Muli ring nagbukas ang puso niya upang magmahal at maging masaya sa piling ni Sebastian. Naging mahirap man kay Trina sa simula pero napatawad niya rin si Anton sa lahat ng nagawa nito. Marahil naging bangungot ang buhay ni Trina sa piling ng dating asawa. Ngunit sa kabila nun, nagbigay naman ng liwanag sa buhay niya ang pagdating ng batang si Amethyst. Tulad ng ipinangako ni Sebastian, inako niyang responsibilidad at naging ama kay Amethyst.
Nagpakasal rin sila ni Trina at nabiyayaan pa ng isang anak. Sabi nga nila, may mga tao o bagay na nalalaman lang natin ang halaga kapag wala na ito sa atin. Sa mundong ito, wala namang perpekto. Lahat tayo nakagagawa ng mga pagkakamali. Ang mahalaga naman ay natuto tayo at pinagsisihan ang mga pagkakamaling iyon. Lahat tayo nagmamahal at nasasaktan. Pero dapat matuto tayong bumangon mula sa pagkalugmok, magpatawad at muling magmahal. Life is too short, ika nga nila. Kaya dapat sulitin natin ang bawat sandali. Sikapin nating mamuhay ng masaya at punong-puno ng pagmamahal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.